So mga par, nung nakaraang buwan o taon lang nga po mga idol, halos lumabas sa sariling balat si Terence Crawford para sabihin sa boxing world na umayaw daw lumaban sa kanya dati ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao dahil alam daw mismo ni Pacman na matatalo lang ito kapag lumaban ito kay Crawford. Maski tanungin pa daw mga idol si Coach Brady bilang isa sa mga tao na pumigil kay Pacman para mapalaban sa kanya. At dahil sa mga pahayag na to ni Crawford mga idol, marami tuloy ng mga boxing fans ang naniwala dahil galing lamang ito sa panalo kay Canelo. Pero merong isang boxing fans mga idol ang in-expose ang sinabi ni Crawford na ayaw daw lumaban sa kanya ni Pacman. Nilabas kasi nito mga idol ang naging panayam ni Coach Bomac, ang naging head trainer ni Crawford. Inamin nito mga idol na meron daw talaga offer sa laban si Pacman dati kay Crawford noong 2016 pero hindi daw pinirmahan ni Crawford ang kontrata dahil ang target na venue sa laban nito kay Pacman sa Macau, China, kung saan ayaw daw lumaban ni Crawford doon at gusto niya sa Las Vegas ganapin ang laban nila ni Pacman kaya hindi natuloy ang sagupaan nila. Well, talagang supalpal si Crawford dito mga idol. Paano nito na atim na sabihin na ayaw siya labanan ni Pacman? Gayun pa man na siya palang umayaw sa offer ng Pinoy. Huwag sabihin ni Crawford mga idol na siya dapat ang masusunod na dapat sa Las Vegas ang laban nila ni Boss Manny. Dahil sa mga panahon na yun mga boss, isang nobody pa talaga si Crawford at si Pacman isang legit na superstar. Meron pala ito pagkakataon na makalaban si Pacman. Naginarte lang pala ito mga idol. Tapos sisisihin nito si Pacman. Bakit hindi natuloy ang laban nila? Aray ko mga boss. Samantala Ryan Garcia, sinabi na sa totoo lang daw, si Jeron Ennis lang daw talagang pinaka-overrated na fighter sa boxing sports ngayon. Hindi daw gusto ni Bagito mga idol kung paano i-hype si Jeron Ennis ng kanyang mga boxing fans na isa sa mga elite fighter. Wala pa naman daw ito napapatunayan sa kanyang record. Paano mo daw sasabihin na isang elite fighter si Jeron Ennis? Wala pa naman ito tinalo na isang malakas na fighter. Hanggang mga class B fighter lang daw nakalaban ni Jeron Ennis. Hindi daw sinasabi ni Bagito mga idol na isang pulpul na fighter itong si Jeron Ennis. Mahusay daw talaga ang galawan nito. Pero ang problema nakikita daw natin si Jeron Ennis na mahusay lumaban kalaban ng mga pipitsugi na fighter. At hindi alam ni Ryan Garcia mga idol kung magiging mahusay pa ito sa mga fighter kung makalaban ito ng mga kalibel niya sa bakbakan. At ang pinagtataka ni Bagito mga boss, bakit sa kadami-dami daw na magagaling na fighter sa 154 pounds, iniisa wala pa daw napalagan si Jeron Ennis na malakas. Tune up pa rin daw ang gusto nito sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, nag-viral nga po ang pagpasok ni Casimero sa top 13 best pound per pound boxer ng featherweight division sa talaan ng BoxRec. Nasa likod lang si Casimero mga idol na mga kampiyon sa 126 pounds na sina Espinosa, Leo at Neckball. Kung saan mga idol, masaya tayo para kay Cuadro Alas dahil kinikilala ang kanyang pangalan bilang isa sa malalakas na fighter sa 126. Pero gayon pa man mga idol, tandaan natin BoxRec lamang ito. Sa totoo lang walang bilang ito sa rankings sa malalakas dahil ang daring magazine pa rin mga boss ang pinagbabasihan sa rankings. Kung legit ka talaga na pound per pound, mas gugustuhin na lang natin mga idol na mapabilang si Alas sa ratings ng 4 na sanctioning bodies kaysa sa BoxRec dahil kung rated siya sa mga titulo mga idol, ibig sabihin nito malaki ang tsansa ni Alas na mapalaban para sa kanyang 4th division champion.